Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito po, pinakulong po pinasight in contempt po ni Franz Castro na isang convicted child abuser, yung kanang kamay po ni Pangulong Duterte. Biruin mo, kung sino pa yung nahatulan ng guilty para sa kasong child abuse, siya pa yung nagpakulong dito sa Chief of Staff o yung kanang kamay ni Pangulong Vice President pala, susunod na presidente pala yan. So ni Vice President Sara Duterte, pinasight in contempt sa reason na dahil sinasabi o dinidiin nila na itong si Atty. Sulveta ay may alam tungkol dun sa kung paano ginastos yung confidential funds. At dahil dun sa letter na sinasabi nila na pinipigilan daw ng OVP ang COA na maglabas ng report or magbigay ng report dito sa mga kongresista sa Kamara dahil dun sa ginagawang hearing ng Committee on Good Governance. Maliwanag naman yung sinabi nung naunang kongresista, yung lalaki na hindi nakapalag ni Pangulong Duterte, na ang linaw, pinakikiusapan lang ng OVP ang COA na wag munang ilabas yung kanilang audit report kasi nga ongoing pa yung investigation. Siyempre, dahil ongoing yung investigation, hindi pa pinali yung report ng COA. So, hindi pa madedetermine kung yung paggastos ba ng OVP dun sa confidential funds is mali or tama. Di ba? So, i-determine pa yan, pinaprocess pa yan, appealable pa yan. So, meron pang I think hanggang January next year pa yung pinaka deadline para po mai-submit ng OVP yung mga requirements, mga documents para maayos nila kung paano, kung ma-justify nila kung paano nila ginastos yung confidential funds. Kaso ang nangyayari kasi rito, dahil hinihingi na nga kagad ng natong Kamara yung report, is parang gusto nila sila na yung humatol kagad tungkol sa paggamit ng OVP do sa confidential funds. So syempre, gusto nila makuha kagad yung report kasi gusto kagad nila i-brought out yan. Kung tutusin nga, mali nga dapat yung ginawa ng COA na ilabas nila yung report eh. Dapat yan, idinaan muna nila sa Korte Suprema kung papayagan sila na maglabas ng report tungkol sa confidential funds. Kasi in nature, ilang beses nung naipaliwanag, marami na nagsasabi nito eh. In nature nga, confidential funds nga eh. So, nakadikit dyan yung national security ng bansa natin, di ba? So, saan ba ginagamit yung confidential funds? Tandaan po natin, si VP Sara po at ang kanyang tatay, nilalabanan po ang mga NPA. So, nung hindi pa nawawasak yung unit team, itinalaga po ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara bilang co-chairman ng NTF-ELCAC. So alam naman natin yung NTF-ELCAC, ang pinaka mandato ng NTF-ELCAC is labanan yung mga NPA. So possible doon ginagamit ni VP Sara yung confidential funds, pero di natin alam kasi kung paano ginagastos kasi nga confidential. So yun yung gustong busisiin nitong mga Kamara, particular itong convicted na si Franz Castro ng child abuse, kung saan ginagamit yung confidential funds kasi nga humihina na yung NPA eh. So gusto nilang malaman kung paano ginagastos yung confidential funds para ma-counter siguro ng mga NPA kung paano sila nilalabanan ngayon ng gobyerno, kasi nagpapalakas sila ngayon ng kanilang puwersa dahil nga humina na. So, gusto nilang malaman kung saan ginagamit yung confidential funds. So, sabi ko nga, dapat yan, hindi kaagad inilabas ng COA yung report na yan kasi nga hindi pa tapos.
Dapat yan sinabi ng COA dito sa mambabatas natin na kung gusto nyo pong ilabas namin yung report ng COA, kailangan muna ninyo kumuha ng approval sa SC. Kasi kailangan debatable yun kasi confidential, di ba? So, kailangan pang kumbaga, gawan pa ng resolution yan kung talagang kailangan ilabas yung confidential na mga documents regarding dun sa paano ginastos yung confidential fund. Siyempre, hindi naman siguro na ano ng COA rito dahil nga pwede silang gipitin dito ng Kongreso kasi nga sila yung nagbibigay ng budget eh. So possible, hindi sila bigyan ng budget or ipitin yung budget nila para mapilitan na ilabas nila yung report. So ang ending nga, ito nga, napilitan silang ilabas yung report kahit na ongoing pa uh, yung ginagawang investigation regarding nga doon sa confidential funds. At ito yung pinalalabas ngayon na parang pinamumukha kagad ngayon, hinahatulan na kagad ng Kamara na mali na yung paggastos ni BP Sara, especially ng OBP, doon sa confidential funds. So, nakikita natin dito na may halo na talagang politika yung pagbusisi nila sa confidential funds. Kasi kung yan walang halong politika, bakit naka-single out lang sa Office of the Vice President? Tandaan po ninyo, napakaraming agency ang merong confidential funds. Hindi lang naman yung OVP. Ngayon, pwede bang sabihin natin na dapat kumbaga ang pinakaginawang guinea pig or pinagbabasihan ng confidential funds is yung OVP. So, ibig sabihin, talagang tinarget nyo lang yung OVP para doon kunin yung mga impormasyon na kailangan nyo para makagawa ng batas. Iba-iba naman yung nature ng confidential funds. Kumbaga, iba-iba naman yung pinaggagamitan. So, hindi mo pwedeng gawing batas yung nakita mong pwedeng gamitin sa OVP. Pwede mong gamitin sa PNP or sa AFP. So, hindi naman ganun. So, ang tanong, bakit naka-single out lang sa Office of the Vice President yung mga tanungan tungkol sa confidential funds. Pero, eto na nga, pinasight in contempt po si Attorney Lopez dahil nandun sa letter na hindi naiintindihan nito ni Franz Castro kung ano yung nilalaman ng letter. Naturingan pa ng mga representative siya ng mga teacher kasi nga ACT teacher ang party list nila. Siguro i-assume natin teacher din siya. So dapat alam niya kung ano yung ibig sabihin ng mga phrases tungkol dyan sa sulat na yan. So dito lumalabas na talagang it's either alam niya o nagbobo-bobobohan lang para lang, alam niyo, maidiin lang si BP Sara. So, mas ginugusto nila na magmukha silang mga tanga, magmukhang bobo, para lang magipit si BP Sara. So, ikinontempt nila itong si Attorney Lopez. So, yan po yung panonoorin or pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bahay dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong katangahan at kabubuhan po nito ni Franz Castro na naturingan pa ng mga teacher pero hindi niya naiintindihan yung pagkakaiba or kumbaga hindi niya naiintindihan yung salitang should doon sa must. Kasi yun yung pinaka-keyword sa dalawa. So, panoorin po natin ito na kung ano yung pagkakaintindi niya doon sa letter. Ng kinatawang ito ay i-abolish talaga ang confidential funds. Dahil, eto na nga, no? This is it. Nakikita na natin kung paano nagagamit, no? O paano siya nami-misuse. Based naman dito sa mga nakikita na natin. Okay, so sinasabi ni Attorney Lopez, Mr. Chair, for the sake of exposure. So ano po yung ibig sabihin ng bakit parang in-emphasize nyo pa na ako ay ni-raise ko itong confidential fund for the raise of exposure. Anong tingin nyo mapapala ko na i-raise ko to for the sake of exposure? Respectfully, Ako na po muna sasagot tungkol sa exposure.
Alam niyo ho ba tumatakbong, senador itong, guilty sa kasong, child abuse? So, isa 'yan sa mga exposure na puwede mong paggamitan. Siyempre good or bad, publicity, still publicity. So, siyempre tuwing may hearing, nakabalandra yung pangalan mo, yung pagmumukha mo, siyempre kahit papaano nagkakaroon ka ng advantage ngayon na ikaw ay magpakilalang tatakbo bilang senador. Ang tanong lang, eh, kung talagang, maniniwala pa ba yung taong bayan tungkol sa mga adhikain mo. Adhikain ng ginagamit na ideolohismo, eh, yung ginagamit po ng NPA. Tandaan niyo sympathizer po ito ng NPA. Naniniwala ba kayo yung mga kabataan na ni-rescue daw nila doon sa kabundukan, eh, totoong pangre-rescue? Considering, this oras ng gabi, doon sa area ng mga kung saan may mga sighting ng NPA, nire-rescue yung mga kabataan. So, may punto na talagang exposure lang yung habol dito. At the same time, siyempre, national na po yung ang eleksyon pagdating sa senador. So, kailangan po ng pondo dyan. So, hindi naman kakayanin kung yung pondong iano nila dyan, yung pondong nakukuha lang nila bilang congressman. Kasi sa party list, may certain ano lang, may certain number of votes lang ang kailangan mo para makaupo ka bilang congressman. Kaya nga kung mapapansin nyo, puro one seat lang ang nakukuha nila kasi marami pa silang naloloko, marami pa silang nabubulag sa matatamis nilang salita. Pero kung papansinin mo, nabawasan na po yung Makabayan Black. Yung nga lang, meron pa rin ilang mga Makabayan Black na hindi pa nagka-come out, kumbaga nagtatago dahil nga ayaw din nilang munang ano eh, ayaw muna nilang ano eh, malaman na sila ay parte ng Makabayan Black kasi pwedeng hindi silang manalo sa susunod na eleksyon. Kaya nagtatago muna, kumbaga sa barahan, hindi muna nila ilalabas yung barahan nila. So nakatago. May ilang pang kongresista dyan na sigurado tayo na nagtatago sa party list pero sympathizer din ng NPA. Honor, Mr. Chair, may I be recognized? You're recognized, Attorney Lopez. Thank you, Sir Chua. Ma'am, as mentioned earlier, the letter that we have submitted is a mere request to the Commission on Audit. Yeah. It is a simple statement of our position, given that there is a ongoing audit investigation on the confidential funds. Ayan, pinaliliwanag na po ni Attorney Sulweca Topes na kaya sila naggawa ng letter is to request na wag munang ilabas kasi nga ongoing pa yung investigation. Kumbaga sa ano, eh, tinitimpla pa yung kape, gusto mo na kaagad tikman. Kumbaga, ang nailalagay mo pa lang, tubig, tsaka yung asukal, eh gusto mo na kaagad tikman yung kape. Yun yung ibig sabihin dito ni Attorney Lopez. Diba, ginagawa pa yung report eh, pero gusto nyo magbida-bida kagad, gusto nyo kagad makuha yung report, anong purpose? Diba, dapat hintayin nyo muna matapos yung report bago kayo mag-imbestiga. At ang dapat yung tanungin dito, yung COA, hindi yung OBP. Ngayon, pwede nyo tanungin yung OBP once na naglabas yung COA ng report na merong misuse na funds yung OBP. So, doon nyo questioning kagad. Pero ngayon, bakit nyo kini-question kagad yung OBP na wala pang report yung COA? So, parang pinalalabas nyo rito na mas magaling kayo mag-imbestiga dito sa COA. Eh, ang binigyan ng mandato para mag-audit sa mga government institution na binibigyan ng budget is yung COA, hindi naman yung Kongreso. Kasi ang Kongreso, ang trabaho niyan is gumawa ng batas. Ang COA, taga-audit ng budget na pinakagastusan ng pera ng taong bayan. No, you are not responsive, Mr. Chair, Okay. doon sa tanong ko. So anong mapapala ko lang doon sa sinasabi nyo na, at in-emphasize nyo pa for the sake of exposure. No? The only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds. So the only purpose ay
ano lang, expose ko lang yan? Tingin mo wala akong dahilan bakit natin nire-raise itong confidential funds? Hindi naman po, Your Honor. Okay. Ito lang po yung position namin as an office. Hindi naman namin sinasabi na wala po kayong purpose. Except, To expose it. no, in this case kasi, Your Honor, the premise is that hindi pa po final yung findings ng audit investigation. So, we feel that it was not the right time to release it because it was inconclusive. It was not final. Yun naman po. But it is not to say, Your Honor, that you have no purpose Yes. really at the Oo. end of the day. Hindi, wala talagang purpose yung mga yan. Ang purpose lang talaga niyan is parang attack dog yan ni Tambaluslos. Kasi nga, alam ni Tambaluslos na itong mga sympathizer ng NPA galit sa mga Duterte. So ginagamit ngayon nito ni Tambaluslos na attack dog para daliin o siraan yung mga Duterte. Siyempre, sino ba naman na mabe-benefit? Kumbaga dito, pinakakain lang to ng pinakakain ni Tambaluslos para kumahol ng kumahol, para kagatin yung mga Duterte. Pero eventually, iiwanan din to, magkakaagatan din tong mga to. Ginagamit lang ni Tambaluslos yung galit ng mga sympathizer ng NPA para sa pansariling kumbaga naggagamitan mga user tong mga to, naggagamitan lang tong mga to. Sa pagkakataong ito, medyo ang mas nakikinabang sa panggagamit is Tambaluslos kasi nga pinopondohan niya itong mga Makabayan Black para atakihin yung mga Duterte. So, naitatago ni Tambaluslos yung kanyang image na siya yung pangunahing bumibira dito sa mga Duterte. So parang nilalabas pa dito na parang pinalalabas ng ni Tambaluslos nga dito na wala akong kinalaman dyan. Usapin ng mga NPA sympathizer yan, hindi naman ako NPA. Diba? So, naitatago ni Tambaluslos yung sarili niya sa likod. Pero siya yung nagbibigay ng pagkain para umatake yung kanyang mga aso. Meron po kayong posisyon. I understand that as member of the Makabayan, sorry, Your Honor. Makabayan Bloc. Yes. As member of the Makabayan, mula pa nung panahon ni former representative sa Turo Ocampo, Hoy, sa Turo Ocampo, isa ring abuser. Child abuser po, guilty po sa kasong child abuser. Dapat nga nakakulong na itong dalawan to, hindi natin maintindihan sa batas natin bakit ganun na nangyayari. Nahatulan na lahat-lahat, nakakalaya at nakakapanggulo pa. Samantalang yung wala namang kaso, ipinakukulong ng isang guilty sa kasong child abuse. Diba nakakapagtaka na kung sino pa yung dapat nakakulong dahil ito'y hinatulan na ng korte. Guilty sa kasong child abuse pero nakalalaya. Tapos itong isang abogado na wala namang kaso at hindi lang naiintindihan ng mga mambabatas dahil mga walang mga utak nga, ipinakulong. Diba tingnan mo yung pagkakaiba, yung kumbaga yung kalokohan ng batas natin. Kung sino pa yung may kaso na hinatulan ng korte, sila pa yung nagpapakulong ng walang kaso. Diba? Nakakatawa lang. na kami sa mga confidential funds, sa mga iba't ibang funds na walang control no yung ating taong bayan. Kaya yung pag-expose natin ng confidential funds, hindi lang yan sa panahon namin. At nakita naman natin yung mga experience niyan. Instead, di ba, kung meron tayong confidential funds, ibigay yan doon sa mas tangible na mga projects, mapapakinabangan ng taong bayan, 'di ba? So, yun po yung ano namin doon. At hindi yung dahil inexpose lang natin kasi meron din kasing statement si Vice President with due respect na ginamit itong confidential funds, no? At napag-usapan namin with the speaker. Walang ganon. For the record, Mr. Chair, no? Walang ganon. Ngayon, pinagtatanggol naman si Tambaluslos. Hindi nila naiintindihan. Mga walang utak talaga, no? Mga walang utak. Hindi nila naiintindihan. Si Tambaluslos, inuutakan lang kayo. Alam kasi sa totoo lang si Tambaluslos may utak. Matalino. Alam ni Tambaluslos kung paano gamitin
yung mga kalaban ni Pangulong Duterte. Siyempre, sabi nga ni Congressman Pulong Duterte, yung biro niya na every hearing bayad yung mga yan. So, possible bayad din itong mga to dahil umaatin ng hearing. So, hindi natin alam kung ano yung napag-uusapan or kung ano yung benefits na makukuha once na ito maging attack dog. So, kinakapitalize lang ni Tambaluslos yung pagkakataon, yung itong Makabayan Black para pag-initan, sirain ng mga Duterte. Tapos siya, andun lang, pasipol-sipol lang sa likod. Nasa gately lang, pasipol-sipol, at sinasabing, wala akong kinalaman dyan. Labas ako dyan. Pero, ang mas na-expose sa paninira, itong Makabayan Black. Na itong confidential funds kaya daw inexpose ni France o kaya inexpose ng Makabayan dahil meron kaming kontsabahan ng speaker or leadership. Walang ganon, no? Nakita niyo Sino kaya naniniwala sa sinasabi niya na walang kutsabahan si Tambaluslos at itong mga makakaliwang grupo na to? Sino kaya mapapaniwala nila? Siguro sila-sila lang, yung mga mambabatas dyan, yung mga sympathizer ng NPA, sila-sila lang ang mapapaniwala nila. Yung mga tanso, yan, yung mapapaniwala nila. Pero yung mga kababayan nating Pilipino na kumbaga walang ano sa politika, hindi sila naniniwala. Lahat yan may kumpas yan, sigurado kami. May kumukumpas dyan para siraan ng mga Duterte. Kasi gusto nila or gusto niya na maupo rin siya bilang presidente dahil may inggit sa katawan. Dahil yung pinsan niya, presidente na, wala namang utak pero naging presidente, siya na mas matalino, nagagamit nga niya yung mga kalaban ni Pangulong Duterte. So bakit hindi siya maging presidente? So naiinggit siya. Kaya ngayon, ginagamit niya yung talino niya ngayon, baka nga sakali na maging presidente siya kung masisira si BP Sara at mai-impeach. naman, nakita niyo naman, no? Bakit natin expose ito? Dahil may nakita tayong notice of disallowance at bukod pa dun sa purpose natin na Tingnan nyo, yung notice of disallowance, hindi yan final report or final verdict ng COA. Yan po ay appealable. Ibig sabihin lang, may nakita lang silang, kumbaga, hindi sila satisfied dun sa unang paliwanag. So, or may kulang na mga requirements na hindi pa na-comply ng OBP. Kaya nag-issue sila ng notice of disallowance at kailangan lang ipaliwanag at isubmit ng OBP yung mga requirements na hinahanap pa ng COA. Kaya nga nire-request nga ng OBP na wag mo nang ilabas yung report kasi nga kino-comply pa nila, on process pa yung audit report nila. On process pa eh. 'Di ba? Ngayon ang nangyayari kasi minamadali nitong kamera na makuha yung report. Bakit? Yun ang tanong, bakit ba minamadali ninyo? Hindi pa nga tapos. Tapos ngayon, meron na silang conclusion kagad na dahil doon sa notice of disallowance, ipinapasa kagad nila doon sa misuse daw ng funds. Ang layo ng notice of disallowance doon sa misuse ng pondo. 'Di ba? Pinalalabas nila na yung pera kinurakot daw. Hindi pa nga tapos yung COA. Ang COA lang naman ang kaisa-isang government agency na nakatutok o may mandato para i-audit yung mga pinagkagastosan ng mga government agency natin. syempre hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds. So, yun po, no? Para on the record, malinaw lang yung posisyon ng Makabayan at ng kinatawang ito dito sa confidential funds at walang kinalaman si Speaker, with due respect, no, kung bakit namin ini-expose yung confidential. Tama na pagdidepensa. Hindi naman naniniwala ng taong bayan eh. Kahit na masyado ng defensive. Si BP Sara nga hindi na kumikibo eh. 'Di ba? Sa mga dami ng mga inilabas niyo diyan sa hearing niyo. Hindi na siya kumikibo.
So, hindi siya defensive. 'Di ba? Hinihintay na lang niya kung ano yung magiging audit report, saka lang siya sasagutin. Samantalang ito si Franz Castro, masyadong defensive, masyadong dinidepensahan si Tambaluslos. Ingat ka, baka sa susunod bigla kayo ilagdag ni Tambaluslos. Yung pagka-depensa nyo ng depensa ng ganyan, ang ending niyan, ilalaglag din kayo ni Tambaluslos. funds. O baka naman isipin na naman ni Vice President na pinagtatanggol natin ng speaker. Wala pong ganon. Actually, hindi lang si Vice President ang nag-iisip nun. Marami po ang nag-iisip nun na kayo pinagtatanggol nyo si Speaker. Wag niyo i-single out si BP Sara. Marami po nag-iisip na niyan. Hindi lang po siya. Halos lahat po ng Pilipino iniisip po pinagtatanggol niyo si Tambaluslos. Dito sa Kongreso, magkakaiba man kami ng posisyon dito sa Kongreso, we respect each other's political position, political belief, no? So, talagang gano'n na, kasi iba-iba talaga pinanggagalingan. Okay, so gusto ko lang malaman, gusto ko lang di ba? Gusto ko lang din dinawin yung point na yon. Well, ako rin, Mr. Chair, nag-expose, ako rin yung nag-motion for subpoena duces tecum dito sa confidential na 125, kung natatandaan niyo po, no? At ang reason doon ay dahil meron tayong nakuhang ND, Notice of Disallowance. At tama naman, at tingin niyo ba, may karapatan ang mamamayan na malaman nila itong pinagkakagastusan ng confidential funds na sinabi ko naman doon sa when we hear the... Yan yung tanong ng tanga. Siyempre, ikaw, pag pumasok ka sa gobyerno, alam mo yan, kapag pera ng taong bayan, dapat lang malaman ng taong bayan kung ano yung pinakagastusan. Tama naman yung ginagawa ninyo na binubusisi nyo yung kung saan ginamit yung confidential funds ng OVP. Pero ang mali is yung i-single out nyo lang si BP Sara doon sa pag-iimbestiga regarding sa confidential funds. At ang isa pang mali, yung hindi nyo rin dinidisclose kung saan nyo ginagastos yung budget nyo. Di ba? Ang mali diyan, bakit pinayagan kayo na hindi kayo ino-audit? Ang nag-audit sa inyo is kapwa nyo rin mambabatas. At pinapayagan kayo ng audit na ang gagamitin lang is certification by liquidation. Yun ang mali. Di ba? Tama yung sinasabi mo na kailangan alamin ng taong bayan kung saan ginagastos. Pero ang mali yung kayo mismo na nag-uusig kuno o bumubusisi sa budget ng OBP, isa kayo sa mga hindi na-audit. Ang titigas na mukha nyo na magsalita na binubusisi nyo lang yung pera ng taong bayan, samantalang yung budget ninyo na ina-allocate sa inyo hindi na-audit. At ang nag-audit sa inyo kayo-kayo lang. At ang ginagamit nyo lang sa pag-liquidate is certification lang. 'Di ba? Yun ang mali. The budget of the COA that time. Your Honor, the agency errs on the side of prudence because according to the JC Memorandum Circular, this is information that is only given to certain agencies. Yun lang naman ang Yes. position namin. We Kaya- just want to be on the prudent side of releasing information. Yes. Kaya nga, in aid of legislation, binuksan natin itong issue ng confidential funds. Wala pa... Hindi na in aid of legislation yan. Marami ng abogado ang nagsasabi na hindi na in aid of legislation yung ginagawa ninyo. Meron nang nilabas na memorandum yung Supreme Court na sinasabi na limited lang dapat ang kapangyarihan ng Kongreso pagdating sa in aid of legislation. Ang nangyayari rito, parang trial by publicity Parang lumalabas dito, hinahatulan na nila na si Vice President, na yung OBP mismo, ay mali yung paggastos ng pera or sinasabi nila, parang pinalalabas din nila, na corrupt si Vice President Sara Duterte dahil hindi raw maipaliwanag kung saan ginamit yung pondo ng Office of the Vice President.
wala pa ang VP, wala pa ang OVP, ay issue na natin itong confidential